Magandang gabi po sa inyong lahat. Welcome po sa ating buwan ng Buklod Dalangin. At para sa buwang ito ng Disyembre, sa ating Buklod Dalangin, ay atin na rin pong i-integrate o inilalahok ang ating pong Advent Recollection. Salamat po sa inyong pagdalo sa gabing ito. Sa atin pong Buklod Dalangin ngayon at Recollection, ay pinagpapauna ko na po ang ating pasasalamat sa atin pong tagapamuno sa gabing ito, ang ating pong lubhang kagalang-galang, ang Apostolic Administrator ng Archdiocese of Manila, at kasama natin dito sa Parokya ng Santo Niño, si Bishop Broderick Pabilio. Kaya hindi na po ako makapagsasalita mamaya sapagkat atin pong wawakasan ito ng matahimik dahil ito po ay Holy Hour. Inuuna ko na po ang pagpapaabot sa Kanya ng ating taus-pusong pasasalamat, at sa inyo na mga naririto ay makatulong ito lalo na din sa mga ating sumusubaybay sa live streaming sa ating FB page, ay makatulong ito at makapag-ambag higit lalo sa pagpapalalim ng espiritualidad ng Adbiento at makapaghanda tayo ding mabuti sa kapanahunan ng pagsilang ng Pasko, ng pagsilang ng Panginoon. Sa inyong pong lahat, maraming salamat. Pray of the faithful. O salutaris hostia, qui celi pandis ostium, bella premun hostilia, darovor fer auxilium, unitrinoque Dominum, sit sempiterna gloria, qui vitam sine terminum, nobis donet in patria. Amen. Magpasalamat tayo sa Diyos at Ama ng ating Panginoong Hesukristo. Pinagkalooban niya tayo ng lahat ng pagpapalang espiritual dahil sa ating pakikipag-isa kay Kristo. Purihin ang Diyos magpasawalang hanggan. Hinirang niya tayo bago pa nilikha ang sanlibutan upang maging banal at walang kapintasan sa harapan niya.
Purihin ang Diyos magpasawalang hanggan. Dahil sa pag-ibig ng Diyos, tayo'y Kanyang itinalaga upang maging mga anak niya sa pamamagitan ng Hesukristo. Yan ang Kanyang layunin at kalooban. Purihin natin Siya dahil sa Kanyang kahangahangang pagkalinga sa atin sa pamamagitan ng Kanyang minamahal na anak. Purihin ang Diyos magpasawalang hanggan. Tinubos tayo ni Kristo sa pamamagitan ng Kanyang kamatayan at sa gayoy pinatawad ng ating mga kasalanan. Gayon kadakila ang pag-ibig na ipinadama niya sa atin. Purihin ang Diyos magpasawalang hanggan. Binigyan niya tayo ng karunungan at kabatiran upang lubos nating maunawaan ang Kanyang lihim na panukala na ikasasatuparan sa pamamagitan ng Kristo pagdating ng takdang panahon. Ang panukalang ito ay pag-isahin kay Kristo ang lahat ng nasa langit at nasa lupa. Purihin ang Diyos magpasawalang hanggan. Mga kapatid, natitipon tayo sa harap ng ating Panginoong Hesukristo na tunay na kapiling natin sa kabanal-banalang sakramento sa altar. Dumudulog tayo sa Kanya bilang pamayanang puspos ng pananampalataya, pag-asa at pag-ibig. Sama-sama nating hingin ang ating sa ating Panginoon ang biyaya ng pagkakaisa, pagsasama-sama, pasasalamat at pagmamahal na kinakailangan ng ating mahal na parokya. Ipanalangin natin ng buong simbahan bilang isang kawang nakikinig sa tinig ng mabuting pastol sa ngalan ng Panginoong Hesus. Ipanalangin din natin na ngayon sa panahon ng Kwaresma ng Adbyento, maging handa tayo sa pagtanggap sa Panginoong Hesus. Hindi lang sa Kanyang pagdating sa Pasko, ngunit sa Kanyang muling pagdating sa ating buhay. Ngayon po ay makinig na tayo sa salita ng Diyos. Sumainyo ang Panginoon At sumayo rin. ang magandang balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. So, nilibot ni John ang buong teritoryo ng Jordan River para mag-preach. Sabi niya, magsisi kayo at talikuran ang mga kasalanan nyo at magpabaptize para patawarin kayo ng Diyos. Gaya na nakasulat sa book ni Isaiah, may sumigaw sa desert, ihanda nyo at ituwid ang dadaanan ng Panginoon. Tambakan ng lupa ang mga valley, gawing patag ang mga bundok at burol. Idediretso ang mga likulikong kalsada,
patatagin ang mga bako-bakong daan at makikita ng lahat ng tao ang pagliligtas ng Diyos. Pumunta kay John ang maraming tao para magpabaptay sa kanya. Sinabi niya sa kanila, "Mga ahas kayo. Akala niyo ba matatakasan niyo ang pagdating ng parusa ng Diyos? Patunayan ninyo muna na nagsisisi talaga kayo. Huwag niyong sabihin, ancestor namin si Abraham. Sinasabi ko sa inyo, kayang gumawa ng Diyos ng mga anak ni Abraham mula sa mga batong ito. Ngayon pa lang nakaredy na ang palakol para putulin ang ugat ng mga puno. Ang bawat punong hindi mabuti ang bunga ay puputulin at itatapon sa apoy." Tinanong siya ng mga tao, "So, anong dapat naming gawin?" Sumagot si John, "Kung may 2 kayong damit, ibigay nyo ang isa doon sa wala. Kung may pagkain kayo, i-share mo." May mga tax collectors na lumapit din para magpabaptize. "Teacher, ano pong dapat naming gawin?" tanong nila. Sumagot si John, Huwag kayong maningil ng higit sa dapat bayaran." May mga soldado din na nagtanong, "Kami po, anong dapat naming gawin?" Sabi niya sa kanila, Huwag niyong kunin ng sapilitan ang pera ng iba. Huwag niyong akusahan ng di totoo ang kapwa niyo. Makontento kayo sa sweldo niyo. Nabuhayan ang loob ng mga tao dahil sabik sa pagdating ng Christ at inakala nilang si John ang inaantay nila. Sinabi ni John sa kanilang lahat, "Binabaptize ko kayo sa tubig, pero may dadating na mas makapangyarihan kaysa akin, ni hindi nga ako deserving magtanggal ng sandals niya. Ibabaptize niya kayo sa Holy Spirit at apoy. May hawak siyang kalaykay para ihiwalay ang ipa sa mga butil. Tapos igagather niya sa bodegang wheat o trigo. Pero susunugin niya ang mga ipang ito sa apoy na di mamamatay." Pinits ni John ang magandang balita sa mga tao sa iba't ibang paraan, pero sinaway ni John si Herod na ruler ng Galilee. "Maling magsama kayo ni Herodias kasi asawa siya ng kapatid mo." Sinabi din niyang marami pang ibang ginawang masama si Herod. Ang malala pa dito, pinakulong ni Herod si John. Ang magandang balita ng ating kaligtasan. Pinupuri ka namin, Panginoon. Tulad po ng sinabi sa atin ni Father Lito, pinagsama natin sa gawain natin ngayong gabi ang buklod dalangin natin kasi ngayon ay First Friday ng buwan ng December at ang ating Advent Recollection. Ito po'y ginagawa natin taon-taon, ang Advent Recollection, bilang po paghahanda natin sa pagdating ng Panginoon. Kakaiba ang ating Advent at ang ating Pasko ngayong taon. Sa mga nakaraang taon, ganitong mga araw, busy na ang mga tao. Siguro nakadalo na tayo ng mga Christmas parties o kaya pinaplano na natin ang Christmas parties. Sa ganitong mga araw, maraming mga malls ay buhay na buhay at hanggang alas 11 pa ng gabi at punong-puno ng mga tao. Sa ganitong panahon, abalang-abala ang mga tao
sa mga pamimili ng mga regalo, sa mga pagkakaroling, na nakalimutan na ang Advent. Para sa marami, ang Pasko ay ipinagdiwang bago mag-defend December 25. Doon tayo nagmamadali na magkaroon ng Christmas party, na magkaroon ng mga bigayan ng regalo before December 25. Pagdating ng December 25, araw ng Pasko, pagod na ang mga tao. December 26, kapag tayo nagbatian ng Merry Christmas, parang laos na ang Pasko. Kaya ginawa nating Pasko ang Adbyento. Kaya tuloy nawala ang Adbyento. Nilamon ng Pasko ang Adbyento. Pero ngayon, ito yung isang magandang bagay na dala ng COVID, natahimik tayo. Talagang pumasok tayo sa diwa ng Adbyento. Iyan yung Adbyento. Panahon ng katahimikan. Panahon ng pagninilay. Hindi na tayo ngayon abala sa Christmas party. Hindi tayo makapag-Christmas party. Hindi na tayo abala sa mga caroling. At wala naman tayong pera na tayo ay mamalengke, ay pumunta sa mga malls. Pero ngayon, sana gawin natin ang talagang gawain ng Adbyento. At ano ba ang gawain ng Adbyento? Kung darating, naghahanda tayo. At ano yung pagdating ng ating hinahandaan? Totoo, naghahanda tayo sa Pasko. Kaya nga mayroon tayong 4 na kandila dito sa harap sa ating korona ng Adbyento. Kada linggo ay nagsisindi ng isa pang kandila. Palapit na ang liwanag. Kaya yan po'y inaabangan natin ang pagdating ng Pasko sa December 25. Pero hindi lang yan ang pinaghahandaan natin. Kasi sa ayaw natin o hindi, ay dadating ang December 25. Ang December 25 ay ala-ala na lang ng unang pagdating ni Jesus noon sa kasaysayan bilang isang baby. Ngunit si Jesus na dumating noon, nakisama sa atin, nakipamuhay sa atin, pinatay sa krus, muling nabuhay, bago siya umakyat sa langit, nangako siya na babalik uli siya. Kaya nga ang awit natin, halina Jesus, halina, tupdin mo na ang iyong pangako, ay iyong sa kanyang muling pagdating. At wag po nating katakutan ang kanyang muling pagdating. Tulad ng hindi natin kinatatakutan ang Pasko. Inaabangan natin, nananabik tayo sa bagting ng Panginoon. Sino ba ang natakot sa Pasko? Ang natakot sa Pasko ay si Herodes. At siya yung nagpapatay sa ibang mga sanggol. Gusto niyang patayin din si Jesus. At bakit siya natakot sa Pasko? Dahil sa masama ang kanyang ginawa. Kaya ganon din sa muling pagdating. Huwag natin katakutan ang muling pagdating ng Panginoon. Ang matatakot lamang doon ay iyong hindi kumikilala kay Jesus. Ay iyong gumagawa ng masama tulad ni Herodes. Sana hindi tayo ganon. Kaya nga, kapag sinabi nating halina Jesus, halina, tanggalin na natin ang mga hadlang sa kanyang pagdating. At ang tanging hadlang lang sa kanyang pagdating ay ang kasalanan. Para sa iba, natatakot sila sa Pasko kasi wala silang pera, wala silang panghanda. Pero hindi po yan ang mahalaga. Mas katakutan natin na pagdating ng Panginoon, hindi natin siya matanggap. Kasi may kasalanan tayo. O kaya binabaliwala natin siya.
Alam niyo po, ngayong Pasko, pwede pa nating baliwalain ang Panginoon, na magdiwang tayo ng Pasko na wala siya, na mag-inuman tayo sa Pasko na hindi siya kinikilala. Pwede pa nating gawin yan. Pero sa muling pagdating niya, hindi na natin siya mababaliwala. Ay talagang haharap tayo sa Kanya. At yan yung ating paghahandaan. Kaya nga ngayong Pasko, ang panawagan sa atin ay magsisi kayo. Yan po yung panawagan ni Juan Bautista. Kaya ang ating binasa ngayon ay tungkol kay Juan Bautista. Kasi siya yung naghahanda sa atin. Yan yung kanyang papel. Ihanda ang mga tao sa pagdating ng Kristo. Kaya nga, pakinggan po natin siya. Mga ilang araw, nababasahin natin ang kwento ni Juan Bautista. Kasi siya po ang liwanag na nagdadala sa atin sa Panginoong Hesus. Paano ba tayo inihahanda ni Juan Bautista? Inihahanda tayo ni Juan Bautista sa pamamagitan ng kanyang mga salita at sa pamamagitan ng kanyang buhay. Kaya pakinggan natin ang kanyang salita. Pansinin natin ang kanyang buhay. Kasi ang kanyang buhay ay isang halimbawa sa atin. Paano tanggapin ang Panginoon? Una po, suriin natin ang kanyang salita. Ang talagang panawagan niya ay magbalik loob. Magsisi tayo upang makilala natin ang Diyos at matanggap natin siya. Yan yung kanyang panawagan. At yung mga tao na nakinig sa kanya at tumimo sa kanilang kalooban, ang panawagan ni Juan Bautista, ipinahayag nila ang kanilang mga kasalanan. Hindi na sila nahiya na aminin ang kanilang kasalanan. Kasi inaayawan na nila. Kahit na gano'n pa kasama, gano'n pa kahiya-hiya ang kasalanan yon, inaayawan ko na. No? Kaya inaamin nila ang kanilang kasalanan at tanda ng kanilang pagsisisi, sila'y lumulublob sa ilog Jordan at doon hinuhugasan sila ni Juan Bautista. Yan yung ibig sabihin ng baptize. Huhugasan, papaliguan. Ang panlabas na paghugas sa kanila ay tanda ng pangkalooban na paglilinis sa kanilang mga puso. Tayong lahat ay nabinyagan na. Salamat sa Diyos. Nahugasan na tayo sa ating kasalanan. Pero sa kasawiang palad, patuloy pa tayo nagkakasala. Alam ng Diyos ang ating kalagayan. Kaya nagbigay siya ng isa pang sakramento upang ang mga kasalanang nagawa natin pagkatapos na tayo'y mabinyagan ay mapatawad pa. At yung ngayong sakramento ng pagkukumpisal, dito natin inaamin ang ating kasalanan sa harap ng simbahan at ang pare ang kumakatawan sa simbahan. At pinapatawad tayo hindi ng pare, pinapatawad tayo ng simbahan. Sa ngalan ng simbahan, ang pare ang nagpapatawad sa atin. So kaya ngayong panahon ng pagsisisi, hinihikaya tayong mangumpisal. Mabuti naman ngayon at nabubuksan na ang ating mga simbahan. At dito sa atin sa Santo Niño, mayroon tayong mga paring nagpapagkumpisal araw-araw tuwing 7:00 ng umaga. Kung hindi pa tayo nakakumpisal ngayong panahon ng COVID,
ngayong 2020 ay mangumpisal na tayo. Alam niyo po, marami mga taong natatakot sa virus kasi talagang traidor ang virus. Minsan batang-bata pa ma-virus at mamatay. Pero kung tayo'y handa, kung tayo'y nangumpisal, hindi tayo gaanong matatakot sa virus na yan. Kaya kunin niyo po ang pagkakataon ngayong mga araw na ito bago magpasko na kayo'y makakumpisal at magsisi sa inyong kasalanan. At mayroon din tayo pong kumpisalan sa susunod na Biyernes, December 11. Kaya yan, pagkakataon na ibinibigay din sa atin. At bukas na rin yung ibang mga simbahan. Kung nahihiya kayong mangumpisal dito sa atin sa Tondo, malapit naman ang Santa Cruz. Malapit naman ang Quiapo. At sila ay nagpapakumpisal na rin. So yan po, pakinggan natin ang panawagan ni Juan Bautista, magsisi kayo. At ang pagsisisi po ay nagmamadali, urgent. Hindi natin pwedeng ipasabukas. Kaya ang sinabi ni Juan Bautista, ang palakol ay nasa tabi na ng puno. Ang punong hindi namumunga ay puputulin. Kaya nakahanda na. Kaya huwag tayong ipasabukas pa, tsaka na ako mangumpisal. Kunin na natin yung pagkakataon. At sinabi ni Juan Bautista, kung talaga kayong nagsisisi, totoo, kayo'y nagpapabinyag, hinuhugasan kayo, pero ipakita nyo ang inyong pagsisisi sa pamamagitan ng bunga, na dapat may bunga. Naalaala nyo rin, minsan si Jesus ay papunta sa Jerusalem at nagutom siya at nakakita siya sa daan isang puno ng igos na mayabong, maraming mga dahon. Kaya umaasa siya na may matatagpuan siyang bunga. At pagpunta niya, madahon ang puno, ngunit walang bunga. Kaya sinumpa niya ang puno. At pagbalik nila nung gabi, dumaan sila doon, lanta na yung puno. Mayabong, mayabang, maraming ipinapakita, pero wala namang bunga. At ano yung bungang inaantay sa atin? Bunga ng kawang gawa. Kaya kung talagang tayo'y nagsisisi, pinapakita natin ang ating pagsisisi sa ating kawang gawa, kabutihan sa ating kapwa. At yan din yung panawagan ni Juan Bautista. Ang maraming tao nagtatanong, ano pong gagawin namin? At sabi niya sa lahat, mag-share kayo. Kung anong mayroong kayo, i-share ninyo. May pagkain ka, i-share mo. May damit ka, i-share mo sa iba, sa mga wala. At ngayong panahon, alam natin po, napakaraming mga taong nangangailangan. Marami wala pang trabaho. At hindi lang, dumating pa yung mga bagyo. At ngayon, pagkatapos ng 3 linggo na dumaan na si Ulysses, may mga lugar pa na baha. Diyan sa tabi ng Laguna de Bay, sa Binyan, diyan sa Malabon, sa Bulacan, at iba mga parte ng Cagayan, nandyan pa yung baha. Talagang kailangan nila ng tulong. Kaya tayo sana magpakita tayo ng bunga ng kawang gawa. Baka naman sabihin natin, ano naman maibibigay namin? Taga-Tondo kami. Wala na kaming masyadong pera. Totoo. Pero
kahit na konti, makabibigay tayo. Hindi ba yan yung mensahe ng Pondo ng Pinoy? No, kahit na konti, kahit na 25, kahit na piso, makabibigay tayo. Kaya maglaan tayo araw-araw para po may maitulong tayo sa iba. Ang Pondo ng Pinoy ay patuloy nating gawin. Tanda po yan, ang mas mahalaga po sa Pondo ng Pinoy ay hindi lang yung 25 na hinuhulog natin, ngunit yung alaala na araw-araw may ibinibigay ako sa mga mahihirap. Araw-araw naging bahagi ang mga mahihirap ng aking buhay. So yan po yung paraan natin, mag-share. Kaya nga sinabi sa atin, no one is so poor that he has nothing to give. May maibibigay tayo. So yan yung mensahe ni Juan Bautista sa lahat. Mag-share. Pero sa may mga katungkulan na lumapit sa kanya, tulad ng tax collector, tulad ng mga soldado, ang kanyang mensahe sa kanila ay, huwag niyong abusuhin ang inyong katungkulan. Maging makatarungan kayo. Kaya sabi niya sa nangongolekta ng buwis, huwag niyo nang pasobrahan. Sapat na buwis lang ang hingin niyo sa kanila. At sa mga kawal din, huwag niyong abusuhin ang inyong katungkulan. Makontento na kayo sa sweldo niyo, huwag na kayo mangungutong. So yan po yung kanyang mensahe. Nagawin nyo ng maayos sa inyong katungkulan. May katungkulan kayo, gawin nyo ng maayos. Huwag niyong abusuhin. At sa ating panahon ngayon, ang daming pag-aabuso ng katungkulan. Ngayon, nababalitaan natin yung red tagging. Kung sino-sino na lang ay binibintangan na sila ay mga komunista. Ang problema po, kapag nabintangan, may dadating dyan na pwedeng bantaan ang buhay nila. At ganoon din, kasama ng red tagging ay yung planting of evidences. Naglalagay ng mga ebidensya ng mga baril. Aatikahin yung bahay at kukumpiskahin yung mga baril. Baril na dala din nila. Yung ordinaryo mga tao ba, may grenade launcher, may mga granada. Sinong mayroong ganon? Yung military, yung pulis. At bibintingan nila na sila ay may mga armas sa bahay. Hindi nakapanipaniwala yan. Pero may mga nang aabuso ng kanilang katungkulan. Haharap din sila sa Diyos. Haharap din sila sa Diyos. Pwede ngayon, pagbintangan nila yung iba, sa harap ng Diyos, wala ka nang idadahilan. Pananagutan mo yan. Haharap ka rin sa Diyos. Kaya mabigat po ang salita ni Juan Bautista. Pati nga kay Herodes, hari na mismo, hindi siya pumigil sa kanyang pagsasalita. Mali ang ginagawa mo. Na kinakasama mo ang asawa ng iyong kapatid, hindi mo naman asawa yan. So yan po, si Juan Bautista ang kanyang panawagan para sa lahat. Pero si Juan Bautista, ang kanyang mensahe ay hindi lang sa pamamagitan ng kanyang salita, sa pamamagitan din ng kanyang buhay. Kaya siguro maraming mga tao na lumalapit sa kanya kahit na siya ay nasa disyerto, talagang sasadyain siya ng mga tao, ngunit sinadya siya ng mga tao. Hindi lang dahil sa tama ang kanyang sinasabi, ngunit kapanipaniwala ang kanyang salita kasi nakikita nila sa kanyang buhay. Kaya tingnan din natin yung buhay ni Juan Bautista. Siya na naghanda sa atin sa pagtanggap sa Panginoon, siya rin handa tumanggap sa Panginoon. Kaya yung buhay niya ay ang buhay na mas kaaya-aya upang tanggapin ng Panginoon. At isang karakteristik nga ng buhay niya ay simple. Hindi lang simple, austere. Mahirap ang kanyang buhay. Siya'y wala sa palasyo. Siya'y nakatira sa disyerto.
Kaya tinanong ni Jesus sa mga tao, kayo'y pumunta kay Juan Bautista. Ano mang hinahanap nyo? Isang taong magara ang damit, nakabarong Tagalog. Ang mga ganyan ay nakatira sa palasyo, hindi sa disyerto. At totoo, ang damit ni Juan Bautista ay balahibo ng kamelyo. Makatipo yan. Yan ay mainit. So iyan po yung kanyang damit, talagang pinitensya niya. Kung ang suot nyo ay Makate, ay kada kilos nyo ay Makate, mabigat, malaking pinitensya yon. At ang pagkain niya ay simpleng pagkain ng disyerto. Yung mga pulot na makukuha ron, yung mga insekto, mga balang sa disyerto, yan yung kanyang kinakain. Kakaiba sa atin. Kaya nung wala pang COVID, nakaraang mga taon, sa ganitong mga araw, ang dami na natin mga fried chicken na kinakain, mga spaghetti sa mga Christmas party, mga barbecue, mga queso di bola. Kaya sa masasarap na pagkain na yon, nakakalimutan ng Panginoon. Kaya nakatuon ang ating pansin, ano ba yung handa? Hindi sa Panginoong dumarating. Kaya ngayon na mas simple na lang ang buhay natin, pansinin na natin ang Panginoon. Si Juan Bautista, ganun kasimple ang buhay niya at siya nakatagpo sa Panginoon. Hindi ba ganun din nung isinilang si Jesus? Ang una sa mga bisita niya ay mga pastol, mga tao na kahit na gabi ay nagtatrabaho. Ang hirap ng buhay ng pastol, nag-aalaga ng mga tupa nila, binibigyan ng proteksyon kahit na gabi. Sila yung unang mga bisita ng Panginoon. Simpleng buhay. Pangalawang karakteristik ng buhay ni Juan Bautista, siya po'y humble. Siya po'y mapagpakumbaba. Hindi siya mapagkunwari. Nagtataas ng kanyang bangko. Naging famous na siya. Ang dami ng mga taong dumadagsa sa kanila at mataas ang expectation ng mga tao. Siguro, siya na nga ang Kristo. Siya na nga ang dadating. Kung sabihin lang ni Juan Bautista na ako na ang ipinadala, maraming maniniwala sa kanya. Ngunit dahil siya ay humble, tinanggap niya ang kanyang papel. Maliwanag na sinabi sa mga tao, hindi pa ako, may isa pang darating mas dakila sa akin, na hindi nga ako karapat-dapat na tanggalin ang kanyang sandalyas, kasi mas nauna pa siya sa akin. Ako ay abay lang, ang mahalaga yung ikakasal. Ako'y tinig lang, dadating ang salita. Kaya nga sinabi niya, He must increase and I must decrease. Mas dapat makilala siya, mas dapat lumago siya, at ako mawawala na. Tulad ba siya ng isang lampara, isang ilaw sa pagbubukang liwayway? Madilim pa. Kaya pagkagising natin, magsisindi pa tayo ng lampara, ng kandila. Pero pagdating na ng araw, hindi mo na kailangan ng lampara. May liwanag na. Kasi siya yung naghahanda sa atin sa pagdating ng liwanag. Kaya nga, nagsisindi pa tayo ng kandila. Pumupunta pa tayo sa Kanya. But He must increase and I must decrease. So yan po yung isang katangian ng buhay ni Juan Bautista. Siya po ay humble, hindi nagmamataas. At isa pang katangian ng buhay ni Juan Bautista, siya ay matapang. Matapang para sa katotohanan.
Hindi siya nanahimik kapag nakakita siya ng katiwalian. Kaya imagine, pati yung mga soldado, pinagsermonan niya na huwag kayong mang-aabuso ng inyong kapangyarihan. Imagine, pati ang hari ay kanyang pinagsabihan, masama ang iyong ginagawa. So talagang siya ay tumatayo sa katotohanan. Kaya nung sinabi ni Jesus, ako ang daan, ang buhay at ang katotohanan, kapag nanindigan tayo sa katotohanan, nanindigan tayo kay Jesus. Nung si Jesus ay nasa harap ni Pilato, sinabi ni Jesus ang maliwanag, ako ay hari, ngunit ang kaharian ko ay hindi sa mundong ito. Kung nasa mundong ito ang aking kaharian, iniligtas na sana ako ng aking mga tauhan. Ako'y isinilang upang magpahayag ng katotohanan. Yan yung katangian na kanyang kaharian, katotohanan. At hindi ba yan yung ding hinahanap-hanap natin ngayon? Lalong-lalo na ngayon na punong-puno na tayo ng mga fake news. Sa bawat balita, hindi natin sigurado kung totoo ba yan o hindi. Kaya naghahanap tayo sa Panginoon na magdadala ng katotohanan. Kaya, come, Lord Jesus, come, dumating ka na. Ibigay mo na ang liwanag ng katotohanan. At yan si Juan Bautista, siya ay nagpahayag, matapang siya sa katotohanan. Yan po yung katangian ng buhay ni Juan Bautista. Simpleng buhay, austere, mahirap na buhay. Siya ay mababa ang kanyang loob, hindi mayabang, inaamin ang kanyang tunay na papel kung ano siya, at siya po'y matapang sa panindigan sa katotohanan. Ganun ba tayo? Kasi iyan yung paraan upang tanggapin ang Panginoon. Hindi natin matatanggap ang Diyos na katotohanan kung hindi tayo manindigan sa katotohanan. Hindi natin matatanggap ang Diyos kung wala tayong kababaang loob. Kaya sinabi ni Jesus, kung hindi kayo maging tulad ng mga bata, hindi kayo papasok sa kaharian ng Diyos. Ang mga mababang loob ang tinatanggap sa kaharian ng Diyos. Kung hindi tayo simple, tayo ilalamunin ng kayamanan. Kaya, blessed are you poor, for yours is the kingdom of God. So, kabaliktaran nga na nangyayari sa mundo natin ngayon. Mabuti na lang dahil sa COVID, mas tahimik tayo, hindi na maluho sa mga pagkain, sa mga regalo, mas simple ang buhay, at sana po, mas tayo rin ay nanindigan sa katotohanan at nagsisikap din sana tayo na maging mapagpakumbaba. So yan po ang pagtanggap sa Panginoon. Kunin natin ang daan na ibinigay ni Juan Bautista sa kanyang salita at sa kanyang buhay. Sa salita niya, magsisi kayo. Ang pagsisisi nyo ay dapat magdadala ng bunga, at ang bunga ay ang sharing, ang kawang gawa sa ating kapwa. Yan yung pagsisisi na ipinapakita natin. At ang kanyang buhay, tulad ng buhay niyang kasimplihan, kakapumbabaan, at katapatan sa katotohanan. Mayroon pa tayong 3 linggo bago magpasko. Sana po mas maging masigasig tayo sa diwang ito. Mabuti pa yung Pasko, mabibilang natin ilang araw pa. 20 days more bago magpasko. Pero ang pagdating ng Panginoon ay hindi natin alam. Ang muling pagdating niya sa ating buhay. Muli siyang dadating sa atin
kapag tayo'y namatay. Muli siyang dadating sa ating lahat sa huling paghuhukom. At yan tayo haharap sa Kanya kapag tayo'y namatay at sa huling paghuhukom. Yan ang dapat nating ipaghanda kasi hindi natin alam kung kailan. Nung nakaraang linggo, mayroon po kaming mga pare na nagdiwang ng kanilang 50th anniversary bilang mga pare. Kaya inaasahan talaga nila. May isang lumapit dito sa akin, mga 2 buwan na nakaraan na nagpa-reserve na ako daw ang magsasalita, magmimisa sa kanilang anniversary. Talagang pinaghandaan nila. 3 yung dito sa Archdiocese na nagdiwang. May isa pa sanang kasama din nila. Ngunit siya'y namatay 2 araw bago sila mag-anniversary. Siguro siya'y nag-aabang din. Nakasama din sa ganyang celebration. Ngunit 2 araw bago mag-anniversary, tinawag na siya ng Panginoon. Doon na siya nag-anniversary kasama ng Panginoon. So ganun po, pabigla. Hindi natin alam kung kailan. Kaya wag lang po natin isipin yung pagdating ng Panginoon sa Pasko. Mas isipin natin yung kanyang muling pagdating. At sabi ko nga, wag natin katakutan. Tulad ng hindi natin kinakatakutan ng Pasko, si Herodes lang ang takot sa Pasko, wag din natin katakutan ang kamatayan. Ang huling paghuhusga sa atin. Kasi si Jesus ay dumating upang tayo iligtas. Ang huhusgahan lang ang hindi tumatanggap sa Kanya. Hinusgahan na sila ng kanilang kasalanan. Kaya kahit na hindi sila hinuhusgahan ni Jesus, sila na mismong natatakot. Tulad na si Herodes natakot sa isang sanggol. So yan po yung panawagan sa ating lahat. Hingin po natin sa Panginoon na nandito sa harap natin na tayo'y bigyan ng tunay na pagsasabuhay ng Adbyento. Kaya pagkatapos ng pagninilay na ito, titigil tayo ng mahaba-haba, mga 10 minutes. Kausapin natin si Jesus. At hingin natin sa Kanya, Panginoon, ano pang gawin ko upang maging handa na makatagpo ka? At sana kung ano mang sabihin niya sa atin, ay gawin natin.
Magsiluhod po tayo. Magpasalamat tayo sa Panginoon sa biyaya ng buhay at paglilingkod na nag-aakay sa atin upang dalhin natin si Kristo sa isa't isa. Sabihin natin sa bawat dasal, Panginoon, panatilihin mo kami sa iyong pag-ibig. Panginoon, panatilihin mo kami sa iyong pag-ibig. Idalangin natin ang ating Santo Papa Francisco na pagkalooban siya ng katapangan at tamang pagpapasya, karunungan at pag-ibig upang mapaglingkuran niya ng tapat ang bayan ng Diyos. Manalangin tayo. Panginoon, panatilihin mo kami sa iyong pag-ibig. Idalangin natin ang ating parokya, kura paroko at mga kasamang pari, mga namumuno at kasapi ng mga samahang pangsimbahan, na matahak natin ang landas ng Panginoon sa salita at gawa. Manalangin tayo. Panginoon, panatilihin mo kami sa iyong pag-ibig. Idalangin natin ang bawat isa na naririto ngayon na maging mulat sa pangangailangan ng kapwa. Manalangin tayo. Panginoon, panatilihin mo kami sa iyong pag-ibig. Idalangin natin ang ating komunidad na maging mabubuting katiwala tayo ng oras, talent, kayamanan at kalikasan. Manalangin tayo. Panginoon, panatilihin mo kami sa iyong pag-ibig. Sa konting sandali ng katahimikan, ipagdasal natin ang ating mga sariling kahilingan. Diyos aming Ama, hinihiling naming pagpalain mo ang aming parokya. Pagkalooban kami ng mga biyayang aming kinakailangan upang makatugon sa bukas loob at may kagalakan ng puso. Hinihiling namin ito sa pamamagitan ni Kristong aming Panginoon. Amen. Sama-sama natin ngayong itaas ang ating mga panalangin kasama ng panalangin itinuro sa atin ng ating Panginoong Hesus. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo, dito sa lupa para ng sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin, at huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Panginoong aming Diyos, tunay na pastol ng iyong kawan,
itinatagubili namin sa iyong paglingap ang aming mga sarili upang matapat at maalab naming maisabuhay ang iyong pagtawag. Hinihiling namin ito sa pamamagitan ni Hesukristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Panalangin sa mahal na puso ni Jesus. O banal na puso ni Jesus, ang katotohanan ng sugatan at watak-watak na kalagayan ng aming bayan ay nag-uudyok sa amin sa mabigat na pangangailangan ng panibagong pagtugon sa lubhang mabibigat na suliranin ng aming panahon. Kami ay mga watak-watak na lipunan. Ang aming mga puso ay hiwa-hiwalay at kami pinanghihinaan ng loob. Kailangan namin ang iyong puso, O Panginoon, sa aming paghahangad ng magiging buo. Ang aming pananampalataya ay nakaugat sa iyo at gayon din sa pag-ibig namin sa aming bayan. Nais naming makilahok sa iyong gawain na baguhin kami bilang iyong bayan, ang aming mga pamilya, mga iba't ibang samahan at ang lipunan. Sa pamamagitan ng kapangyarihan ng iyong nakapagpapabagong pag-ibig, sumasalo kami ng panibagong sigla. Isang matatag na pananaw, isang apoy na kayang baguhin at hubugin muli ang aming buhay bilang mamamayan at bansa. O maibiging puso ni Jesus, bigyan mo kami ng tapang at pagtsatsaga. O karunungan ng puso ni Jesus, turuan mo kaming manalangin at kumilos ng may pag-asa at pag-ibig sa bawat sandali. Amen. Kamalmahalang puso ni Jesus, Maawa ka sa amin. kalinisin-nisang puso ni Maria, Ipanalangin mo kami. Panem de cielo prestitis Deis, Delectamentum insiam bentem. Oremus. Deus, qui nobis sub sacramentum mirabili passionis tuae memoriam reliquisti, tribue quesumus, ita nos corporis et sanguinis tui sacra mysteria venerari, ut redemptionis tuae fructum in nobis iugiter sensiamus,
qui vivis et regnas in saecula saeculorum. Amen. Purihin ang Diyos. Purihin ang Diyos. Purihin ang kanyang santong ngalan. Purihin ang kanyang santong ngalan. Purihin si Jesucristo, Diyos na totoo at tao namang totoo. Purihin si Jesucristo, Diyos na totoo at tao namang totoo. Purihin ang ngalan ni Jesus. Purihin ang ngalan ni Jesus. Purihin ang kanyang kamahal-mahalang puso. Purihin ang kanyang kamahal-mahalang puso. Purihin ang kanyang kabanal-banalang dugo. Purihin ang kanyang kabanal-banalang dugo. Purihin si Jesus sa banal na sakramento sa altar. Purihin si Jesus sa banal na sakramento sa altar. Purihin ang Espiritu Santo ang mang-aaliw. Purihin ang Espiritu Santo ang mang-aaliw. Purihin si Maria, dakilang ina ng Diyos. Purihin si Maria, dakilang ina ng Diyos. Purihin ang kalinis-linisang paglihi sa Kanya. Purihin ang kalinis-linisang paglihi sa Kanya. Purihin ang Kanyang maluwalhating pag-akyat sa langit. Purihin ang Kanyang maluwalhating pag-akyat sa langit. Purihin ang ngalan ni Maria, Birhen at Ina. Purihin ang ngalan ni Maria, Birhen at Ina. Purihin si San Jose, ang Kanyang kalinis-linisang esposo. Purihin si San Jose, ang kanyang kalinis-linisang esposo. Purihin ang Diyos sa Kanyang mga anghel at mga santo. Purihin ang Diyos sa kanyang mga anghel at mga santo. Sacrament most holy, O Sacrament divine, all praise and all